So tapos na nga yung ating bisibisihan na araw at marami na nga tayong oras para magbisibisihan sa bahay. Dahil medyo naglaylo na nga rin tayo sa pagiging trader. Meron pa rin naman pero hindi na kagaya ng dati. Kaya naman nagkaroon na tayo ng oras para mag-reflect sa ating buhay-buhay. Char. Nitong mga nakaraang buwan nga ay sobrang busy ko. Hindi busy physically pero busy ako mentally. Char. Lalo na yung nagpapagawa ako ng bagay, talagang nag-iisip ako kung anong dapat mga gagawin. At bukod pa nga dyan ay marami pang gastusin at iba pang mga pangangailangan, lalo sa pamilya. Mga bagay na kailangan na rin matapos at masaayos. Dahil nasa isip ko talaga noon, pag okay na ang lahat, mananahimik na lang ako dito sa bahay. Parang lahat gusto ko talaga ay nakaplano na. At eto na nga tayo sa exciting part. Natitira na nga tayo at magkaroon ng peace of mind dito sa pinaghirapan nating bahay. Pero hindi pala ganun kadali lang gaya ng nasa isip ko. Siguro kasi nasanay na tayo na laging may kausap, may inaasikaso, at ang daming nangyayari sa araw-araw. Yung tipong maghapon lang naman ako nakaupo pero feeling ko ang dami-dami kong ginawa. Char. At pagod na pagod pa ako. Char. Pagod na pagod ang bunganga ko. Kakachismis at syempre kakasalita sa mga taong nasa paligid ko. At syempre sa mga client ko online, kaka-video call. Kaya naman naninibago talaga ako sa ngayon. Dahil ngayon, pag uwi nga ni nanay sa Leyte ay dito na lang ako nalalagi sa bahay. At ang dami ko ngang na-realize sa buhay-buhay nitong lagi na lang akong mag-isa. Isa na nga dyan na ito pala yung buhay na pinangarap ko dati. Dahil sa tagal ko ngang nagtitinda at naghahanap lagi ng paraan kung paano makaraos. Yung tipong pagod na yung katawan natin sa pagtitinda at sa pag-iisip ng kung ano yung mga dapat gawin. Kaya wala ka ng gana kumilos pa sa loob ng bahay. Kaya naman, pangarap ko talaga itong titira na lang ako sa bahay, maglilinis, mag-aasikaso sa aking mga anak. At pagkatapos ay mag-relax maghapon. Char. O diba, isa yan sa mga pangarap natin na natupad na ngayon. Pero ang una talaga sa tinupad ni Lord na pangarap natin ay yung magkaroon tayo ng sariling bahay. Kaya naman wala akong karapatang magreklamo sa buhay. Bored man ako, malungkot man ako dahil lagi akong nandito sa bahay. Marami din naman akong nagagawa tulad ng pagbablog. Mas natutukan ko na nga yung pagiging trader at kumikita pa rin naman tayo kahit nasa bahay lang tayo. Isa rin yan sa pangarap natin na tinupad ni Lord ngayon. At siguro ito na rin yung time para makabawi ako sa sarili ko. Dahil sabi ko nga dati ay wala na akong ganang maglinis ng bahay at mag-asikaso. Wala na nga rin ako ng ganang ayusin pati sarili ko. Kaya tuloy ngayon, ang dami kong nararamdaman tulad ng mabilis mapagod at mabilis mahilo. Ngayon nga ay susubukan ko ng mag-diet. Dahil bukod nga sa naging lumba-lumba na yung ating katawan at meron pa nga tayong maliit na anak na pinapalaki na umaasa sa atin at kailangan pang pag-aralin, ay hindi pa tayo pwedeng matigok agad-agad. Char. Kaya tayong mga nanay, kailangan din natin maging malusog para sa kanila. Well, hindi ko naman lahat to magagawa kundi dahil sa Panginoon. Dahil alam mo, hindi talaga ako naniniwala sa swerte. Mas naniniwala nga ako na pag ginusto mo ay paghirapan mo. Pagdasal mo at magtiwala sa Panginoon dahil walang imposible sa Kanya. Kahit gaano kahirap yung buhay na naranasan mo ngayon, mababago pa yan at matatapos din yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Uy, ba't ako naiiyak? Yan lamang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye!